Yan, balikan po natin yung mga nakaraang pinag-aralan natin, mga bagay na nagagawa ng travail o ano yung resulta kapag ikaw ay nagtatravel. Amen po. Sabi po ni Pastor Ryan, tinuro niya po sa atin nung Monday, yan, nagagawa ng travail ay nakakapagpa-born again. Number 2, nakakapagpatulad kay Kristo sa ugali, fruits of the Holy Spirit sa kapangyarihan, gifts of the Holy Spirit. Amen. Pangatlo po, ito ay nakakapagpalago. Pang-apat, ito ay nakakapagpatatag. Amen po. At kahapon po, tinuro sa atin ni Pastor Maya, number 5, ang travail ay nakakapagpaganap. Amen. Number 6, ginagawa ka nitong lubos na masunurin sa kalooban ng Diyos. Number 7, ma-overcome mo mga kahinaan mo pagdating sa mind, sa body, sa will, at sa prayer. At number 8, ito ay nakakapagpa-slide back. Amen. Sabi po ni Pastor Ryan, ang travail ay isang continuous process. Hindi natin ito matatapos ng isang upuan lang na nag-travail ka ngayon tapos na. Hindi, bakit? Kasi may mga bagay, amen, o may mga resulta ng travail na saka mo lang makukuha kapag pinagpatuloy mo. Amen. May mga bagay na makukuha mo lang kapag nag-travail ka sa loob ng 1 week, 1 month. Ang iba pa ay inaabot minsan ng kailangan mo mag-travail sa loob ng isang taon o maraming taon. Amen po. Kaya ulitin ko po, ito ay isang continuous process. Amen. Kaya dito po masyadong marami ang benefits ng travail. Kaya sinasabi sa atin ni Pastor Boy na hindi dapat lumagpas ang isang linggo na hindi tayo nagtatravel. Bakit? Marami tayong mamimiss ng mga bagay. Amen po. At dito po, ipagpatuloy po natin ang ang mga nagagawa ng travail. Number 9, na nagagawa ng travail ay nakakapagpagaling mag-sermon. Amen. Yan. Paano po ba natin masasabi na ang isang Kristiyano o ang isang pastor o sabihin natin isang tagapagturo ay magaling mag-sermon? Amen. Yan, hindi po natin ito masasabi base sa galing niyang magsalita o dun sa dahilan sa hindi siya nauutal o dahilan dun sa tuloy-tuloy ang kanyang pagsasalita. Amen. O dun sa dami ng malalalim na salita na binabanggit niya. Hindi po, ang sabi po dito, ang magaling mag-sermon ay yung may kakayanang magsabi ng pinapasabi ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, yung sermon niya ay matalas, yung mensahe niya ay tumutusok o talagang nakaka-pierce ng puso at nabubulsay niya ang pangangailangan ng kongregasyon o yung pangangailangan ng mga taong nakikinig sa sermon niya. Amen po. At ang sermong walang travail o kung yung nagsasermon na hindi nagtatravail, ito ay magiging mapurol. Amen po. Umaalala po natin, ang sabi po ni Pastor Boy, malalaman mo kapag ang isang pastor o ang isang nagtuturo ng salita ng Diyos sa unahan ay may prayer o wala. Bakit? Kasi malalasahan mo sa kanyang mga salita. Ulitin ko po, ang sermong walang travail ay mapurol. Amen po. At kung meron po kayong mga Biblia, yan, makipagbukasan po kayo sa akin. Ito po sa Aklat ng Roma, chapter 8, verse 26. Yan ang sabi po dito, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa parang hindi natin kayang sambitin. Amen. Dito po, ang sabi po ni Apostol Pablo, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Yan, sino po ba sa atin dito ang magaling? Sino sa atin dito ang may kakayanan ng gawin ang lahat ng bagay ng perpekto?
Wala po, amen po. At kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu. Amen. Kung gusto natin na maging maayos, alam ko po lahat tayo nagdi-desire na maging magaling sa ministry po natin. Amen. Maging maayos yung pagtuturo natin sa mga tao. At ang sinasabi po dito, kailangan natin ng travail. At dito, sa kahinaan natin, maaring hindi ka magaling magsalita. Maaring hindi ka magaling mag-sermon. Pero magpapagaling sa atin ay yung pagtatravel natin. Bakit? Ang sabi po dito sa Romans chapter 8 verse 26, dun sa kahinaan natin, kung magtatravel tayo, amen, tutulungan tayo ng Holy Spirit. Ulitin ko po ang sabi po dito, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating mga kahinaan. Kung saan ka mahina, amen, doon ka tutulungan ng Holy Spirit para maging maayos, para maging matagumpay yung ministry mo. Amen? Kaya dapat hindi natin namimiss, ulitin ko po, hindi natin namimiss sa loob ng 1 week, hindi tayo nagtatravel. Amen? Kaya kung maaalala po natin, yung kwento po ni Kenneth Hagin, dun sa pinag-aaralan po nating magazine, The Art of Prayer. Amen? Nakwento niya po doon na one time, dumalaw siya dun sa ibigan niya, dun sa dausan niya, pinagsermonan niyang simbahan. Ngayon, napunta siya dun sa bahay. At while nandun sila sa kusina, sila ay nagbabanding, nakaramdam si Kenneth Hagin ng travail o ng bigatin. At ang sabi niya dun sa mga kasama niya, nag-excuse siya, kasi sabi niya, nararamdaman niya na kailangan niyang mag-pray. At dahilan sa mga kaibigan niya ito, mga kasama niyang ito, ay mga Kristiyano, naintindihan siya, at maging sila ay sinamahan nila si Kenneth Hagin na mag-pray. Ang sabi pa nila, kailangan nating tulungan si Brother Hagin ito sa bigatin na nararamdaman niya. Amen po. At nung nandun na sila sa may sala, nakaluhod silang lahat. Nag-start sila na mag-travail. Ang sabi ni Kenneth Hagin, nakita niya ang sarili niya while nagtatravel na nandun sa pulpito at nagtuturo. Pinapakinggan niya yung sarili niya at pinapakinggan niya yung sermon na sinasabi niya dun sa vision niya. Amen. At dun sa sermon niya, may mga points. At dun sa sermon niya, may tinuro siyang isang tao na may mensahe sa kanya ang Panginoon. At matapos mangyari yung bagay na yon, amen, kinalingguhan, ito nga ang naging sermon ni Kenneth Hagin. Amen. Ito yung itinuro niya at kung ano yung nangyari dun sa vision niya while nagtatravel siya. Yun din ang nangyari yung pagdating ng Sunday. Amen. Dito po makikita natin sa pagtatravel natin, sasabihin sa atin ng Diyos ano yung dapat mong ituro. Ano yung dapat mong isermon sa mga tao. Amen. Tulad po ng sabi ko kanina, ang basihan ng pagiging magaling sa pagsasermon ay yung kakayanan ng tagapagturo na matumbok niya, mabulsay niya kung ano ang pinapasabi ng Diyos at kung ano ang pangangailangan ng kongregasyon. Amen. At ang makakapagpagaling sa atin mag-sermon ay ang travail. Amen. Kaya kung may mga katabi po kayo, sabihin niyo po sa kanila, mag-travail tayo. Amen po. Yan, at move on po tayo sa sa number 10. Isa po sa benefits o isa sa mga nagagawa ng travail ay nakakapagparami ng anointing. Amen po. Yan, nasabi po dito, kung napagkakatiwalaan ka ng Diyos sa travail, mapagkakatiwalaan ka din niya sa anointing. Amen? Kasi kung hindi tayo mapagkakatiwalaan ng Panginoon, palagi tayong nire-remind ng ating senior pastor na kung hindi ka magising ng Diyos sa madaling araw para manalangin, para mag-travail, ang sabi ni Pastor Boy, hindi dadagdagan ng Diyos ang anointing mo. Hindi kanya mapagkatiwalaan sa ministry ng pananalangin, paano kanyang pagkakatiwalaan pa sa anointing. Amen po. Hindi sapat yung
Pero hindi sapat yung sabihin natin basta na lang tayo makapag-pray. Amen po. Hindi to po binibigyang linaw sa atin yung hindi sapat yung nagtatangs lang tayo. Kundi dapat nandun yung groanings, nandun yung bigatin. Bakit? Kasi pwedeng manalangin tayo, pwedeng mag-pray tayo nang wala tayong nararamdamang bigatin. Amen? At hindi ganitong klase ng prayer ang hinahanap sa atin ng Panginoon, kundi yung panalangin may bigatin para sa ibang mga tao, para sa gawain. Amen? Para makakita tayo ng resulta, kailangan may bigatin dun sa loob natin. Hindi yung nakalipas lang yung isang oras na nagtangs lang tayo, nasabi lang natin na nakapag-pray tayo. Amen po. Reading ko po, kapag nagtatravel tayo, dito dinaragdagan ng Diyos ang anointing ng bawat sa atin. Dadagdagan niya yung kakayanan natin na ma-accomplish yung mga bagay na pinapagawa niya sa atin. Amen po. At number 11 po, nagagawa ng travel ay nakakapagpabuhay ng patay. Amen po. Yan, kung maalala po natin, yan dito po sa 2 Kings chapter 4 verse 13. Maalala natin ang kwento ni Eliseo at nung babaeng Sunamita. Amen. Yung time na pinagpagawa siya ng kwarto doon sa bahay nila. Sabi ng Sunamita, pagpagawa natin ng matutuluyan ang lingkod ng Diyos upang kapag siya ay dumadaan dito, meron siyang matutuluyan. At dahilan dito, at tinanaw na utang na loob ito ni Eliseo sa kabutihang loob ng babaeng Sunamita. Amen. Kaya ang sabi niya kay Gehazi dun sa kanang kamay niya, alamin mo kung ano ang kailangan ng babaeng Sunamita. At kapag alaman nila na itong babae na to ay walang anak. Amen po. Kaya ang sabi ni Eliseo dun sa babaeng Sunamita, magkakaroon ka ng anak. Isang taon na makalipas, may kakargahin kang bata. Amen. Pero nangyari itong bagay na ito, nangyari ang sinabi ni Propeta Eliseo dun sa babaeng Sunamita, pero dumating kasi po dumating ang time na namatay itong sanggol, namatay itong bata, itong anak ng babaeng Sunamita. Kaya bumalik siya kay Eliseo at ang sabi niya, dapat hindi mo na ako binigyan pa ng anak, dapat hindi mo na pinag-pray. Pero dahilan sa tumatanaw ng utang na loob si Eliseo doon sa babaeng Sunamita, alam niyo po, doon sa verse 13, ang sabi doon, kung babasahin po natin, pagpapatuloy nating basahin yung kwento, pinag-pray ni Eliseo yung bata. Amen. At naniniwala po ako, hindi lang yun basta prayer, kundi prayer na may kasamang bigatin. At dahilan doon sa prayer ni Eliseo, bumalik yung buhay ng bata na anak ng Sunamita. Amen. Kaya ano yung mga bagay na namatay sa atin? Maaring namatayan tayo ng desire na maglingkod sa Diyos, namatayan tayo ng pangarap, o sabihin natin literal na namatayan tayo. Amen. Ngayon, ang gusto ng Diyos, one day, lahat tayo maranasan natin na bumuhay tayo ng patay. Literal man yan o hindi. Amen. At magagawa natin, ang bawat isa po sa atin, tinuturoan sa tayo ng Panginoon na magagawa natin na makabuhay ng patay. Amen. Sa pamagitan ng panalangin, may bigatin. Amen po. Hindi lang yung ulitin po, hindi lang yung one-time event na nag-travel ka, kundi tuloy-tuloy. Amen po. Yan, ulitin ko po, ano po yung mga nagagawa ng travel. Number 9, nakakapagpagaling mag-sermon. Number 10, nakakapagparami ng anointing. Number 11, nakakabuhay ng patay. Amen. Ulitin ko po, sabi dito, kailangan tuloy-tuloy natin itong ginagawa bilang mga Kristiyano. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo, minsan pabasahin po natin sa Galatians chapter 4 verse 19. Sabi po niya, mga anak ko, dahil sa inyo'y minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak
hanggang sa ganap na mabuo sa inyo si Kristo. Ay sabihin ito ay, sabi niya po sa Pablo, patuloy akong naghihirap na parang isang babaeng nanganganak. Amen. Di ba po kapag ang isang babae nagle-labor, hindi naman po yan 1 minuto lang Hindi 2 minuto lang, kundi umaabot yan minsan ng ilang oras bago niya mailabas yung bata. Amen. At para makakita tayo ng resulta, na one day magawa natin to, makabuhay tayo ng patay. Amen. Kailangan nandun yung palagi nating pagtatravel. Amen. Yung panalangin may bigatin. Amen. Katulad ng ginawa ni Propeta Eliseo, nagkaroon siya ng panalangin may bigatin na nag-cause kung bakit nabuhay ang anak ng Sunamita. Amen po. At last po, sa araw po na ito, nagagawa ng travail, number 12, ay nakakapag-produce ng miracle. Amen po. Sino po sa atin dito ang nag-aasam o nangangarap na makuha niya ang miracle niya? Amen po. Alam po, may kanya-kanya tayong prayer. Amen po, na gusto mong makuha to na maaaring imposible. Pero dahil lang sa nagtitiwala ka sa Diyos, alam mo na kayang gawin ng Panginoon. Pero isa sa way para makuha natin itong miracle sa buhay natin, amen, ay yung mag-travail tayo. Amen po. Ulitin ko, ito ay nakakapag-produce ng miracle. At isa pong example dito ay yung kwento po nung si Pedro ay nakulong. Amen po. Ayan, mababasa po yan dito sa Acts chapter 12, verse 1 hanggang 5. Yan, basahin po natin. Sabi doon, nang mga panahon ding iyon, sinimulang usigi ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesia. Ipinapatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang pampaalsa. Pagkadakip kay Pedro, siya ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng 4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay harap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Subalit, ang iglesia ay taimtim na nalangin sa Diyos para sa kanya. Yan, bigyan po natin ng highlight yung verse 5 nang sabi, subalit ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa kanya. At dahilan ng iglesia, amen, sabihin ang simbahan ay taimtim, sabihin sila ay nag-travail para kay Pedro. Alam niyo po, ang nangyari, ang naging resulta, si Pedro ay nakawala dun sa bilangguan. Take note po, ang sabi dito, siya ay pinabantayan sa 4 na kawal. Sabihin siya ay bantay sarado. Plus, siya ay naka-chain o nakatanika lang ang kanyang mga kamay. Hindi talaga siya basta-basta makakatakas. Pero dahilan sa travail ng simbahan, nagkaroon ng himala. Pinakawalan si Pedro ng anghel ng Diyos. Amen po. At dahilan doon, siya ay nakauwi. At nagulat ang lahat ng mga kapwa niya, mga lingkod, mga kapwa niya, mga mananampalataya. Bakit? Kasi nakalabas siya ng bilangguan. Amen. Hindi dahilan sa nakalabas si Pedro sa pamamagitan ng sarili niyang lakas. Hindi. May dahilan sa panalangin at sa travail ng mga kapatid niya. Mga kapatid niya sa pananampalataya, mga iglesia. Ulitin ko po, sabi dito, subalit ang iglesia ay taimtim na nanalangin sa Diyos para sa kanya. Dahilan doon, natanggap nila at natanggap ni Pedro ang miracle niya. At nakabalik siya sa pagmiministry dun sa labas. Natagpuan na lang siya ulit ng mga tao na naghahanap sa kanya, ng mga persecutor nila, na nagtuturo na naman siya ng salita ng Diyos. Doon na naman siya, humahayon na naman siya. At hindi nila mapigilan. Bakit? Kasi sumusunod sa kanila ang miracle ng Diyos. Amen po. Ang bawat isa po sa atin, gusto natin na magkaroon ng himala sa buhay natin, mag-start tayo na mag-travail. Mag-start tayo na upuan ng mga bagay na ito sa panalangin. Amen. Maaring hindi tayo magaling mag-sermon. Maaring may mga kahinaan tayo. Pero ang travail ay nakakapagpagaling mag-sermon,
nakakapagparami ng anointing para ma-accomplish mo ng maayos ang mga pinagkatiwala at pinapatrabaho sa iyo at sa atin ng Panginoon. Ito ay nakakapagpabuhay ng patay. At last, ito ay nakakapag-produce ng miracle. Amen po. Nawa po meron po tayong natutunan sa hapon pong ito. Ito lang po ang nais ko pong ibahagi. And bago po tayo magtapos, manalangin po muli tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa hapong ito, papasalamat kami sa mga bagay na tinuro mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil sa binibigyan mong linaw mo sa amin ang pananalangin may travail, Panginoon. At sa gayon, Panginoon, patuloy na bigyan mo kami ng bigatin sa mga bagay, sa mga tao, Panginoon, sa mga nais mo pa, Panginoon, na trabahuhin namin sa panalangin. Hayaan mo, O Diyos, maging sensitibo kami palagi sa iyong Espiritu, Panginoon, at sa mga bagay na sinasabi mo sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na maging masipag kami sa bagay na ito upang makita namin ang mga resulta, Panginoon, ng travail. O Diyos, salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Salamat sa patuloy na pagtuturo at pagtitiyaga mo sa bawat sa amin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin sa hapong ito, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. And maraming salamat po ulit sa bawat sa atin. And God bless po.